Sa Romans chapter 7 ay meron pong katotohanan na there's a war, no, na nangyayari po sa buhay ng isang mananampalataya. There's a struggle, no, and a daily struggle. It is a war between the Spirit of God who's in us and between the war within the Spirit and the flesh, our flesh. At makikita po natin, kapag binasa po natin yon, merong battle between two natures, the old self and the new self. So yun po ang katotohanan sa buhay natin. Kaya mapapansin niyo po, araw-araw may laban. No? Nararamdaman natin yon, napifeel natin yung laban na yon. Laging may struggle. Dahil lumalaban yung flesh dun sa spirit. At lagi silang nag-uumpugan. Ano po? And sadly, may mga mananampalataya na namumuhay sa isang combination na buhay. Combination of sacred and secret sin. No? Siyempre, yung may mga kasalanan, lalo sa mga mananampalataya, hindi naman natin bubulgar yung mga kasalanan natin kasi obviously, malalaman yun. Kristiyano ka na, bakit ginagawa ko pa yan? Kaya kadalasan sa buhay ng mananampalataya, sekreto yung kasalanan. Ano? So it's a combination of sacred and secret sin. So yun po yung sitwasyon ng buhay ng mga mananampalataya. Ano? Ang passage po natin is a continuation of our study last Sunday about the message, no, dealing with the issue of why should the believer cannot continue sinning. Bakit dapat nating malaman ang mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Particularly yung tinatawag na habitual sin, no? Perpetual sin. Magkaroon tayo ng konting review doon sa konteksto ng passage na to. Sa unang bahagi ng unang Juan, no, ay mababasa natin doon ang turo ng Panginoon through Apostle John na kung saan ay merong kumakalaban doon sa truth, no? At iyon yung mga false teachers. Alam natin that our belief determine our action, no? Yung pananampalataya natin ay makikita sa behavior natin, no? Kapag ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang tingin mo sa Diyos ay basta lang, hindi mo ipaprioritize yung worship. Kasi ang Diyos naman, ano naman yan? Pwedeng oo, pwedeng hindi yan. So, makikita sa behavior natin kung ano yung pananampalataya natin. Kapag may ginagawa tayong isang bagay against the will of God, maaaring yung respeto natin sa Panginoon ay hindi ganoon kalalim. Kaya nagagawa natin iyon. Sa konteksto nitong 1 John, ay merong mga nagtuturo sa panahong iyon, yung laganap yung false teaching ng Gnosticism o Gnostics. They believe that matter is evil and the only sacred is the spirit. So, insignificant na masyado ka mag-focus sa katawan mo, which is evil in their sight, in their belief, dahil ang mahalaga naman yung spirit, yung soul. Kasi yun na yung divine. Even yung pananampalataya nila, paniniwala nila kay Jesus Christ, that the body of Jesus Christ is evil, and the only sacred is the Spirit of Christ. Ganun po yung paniniwala nila. So kaya nanatili sila doon sa kasalanan, paggawa ng kasalanan, kasi wala namang effect yun doon sa Spirit. Kasi basically, ang paniniwala nila na ang katawan nga ay evil. So, ano magagawa natin dyan? So, insignificant yung katawan sa buhay. Ano po? Dahil iba yung paniniwala nila sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi sila naniwala na ang tao ay makasalanan. Yung nature ng tao ay makasalanan. They don't believe that.
Kaya kung papansinin natin, masyadong binibigyan ng diin ni Apostle John ito pong mga aral na ito about sa kasalanan. Kung papansinin natin yung binasa kanina ni Brother Carl, ay makita natin na talagang paulit-ulit binabanggit yung salitang kasalanan. Dahil mahalagang maintindihan ng mananampalataya, ano ba ang pagkakaiba ng isang buhay ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Ang buhay ng isang nagsasabing sila ay nagsuko ng buhay sa Panginoon at sa isang taong walang pakialam sa Diyos. Hindi pwedeng yung karakter o yung katangian ng isang tao na hindi naman o walang pakialam sa Diyos ay makikita yung sacredness ng buhay. Of course, hindi. Lalo tigit, yung mga nagsuko ng buhay sa Panginoon ay makakitaan ng mga bagay na may kinalaman ng kasalanan. Ano po? At kaya mahalaga po maintindihan natin kung bakit binibigyan din po ito ni John. Sa verse 8, first part, A, ng verse 8. He who sins is of the devil. So patuloy mo natin doon. He who sins is of the devil. So balikan muna po natin mga kapatid yung dalawang nauna nating punto. Bakit hindi kailangan o dapat nanatili sa kasalanan ng isang mananampalataya? Anong kasalanan yon? Everything against the will of God ay kasalanan. Ano? Masyadong napag-usapan doon sa conference sa ilang mga bagay na narinig ko doon. Masyadong particular yung mga tao sa homosexuality, kasalanan. Diba? Masyado silang kinokondem. Pero pag itinuloy mo yung talata sa pagbabasa, kasama doon yung mamamatay tao, sinungaling, mga palaaway, adulterer, nakalagay din doon. Diba? Madali lang sabihin na yung mga bakla at tomboy ay makasalanan. Pero sa totoo lang, pag kinumpleto mo yung talata, ay lahat tayo dun, guilty. Guilty tayo lahat. Di po ba? Sila lang, lantaran. Pero paano yung mga sekretong kasalanan natin? Di ba? Ang dali lang magsabi sa kanila na, sila yung makasalanan. O sila ay mapunta sa impyerno, tayo ba? Ano ba yung mga sekreto natin? Mahirap, mahirap. Kaya nga po napakaganda and very timely na pinag-uusapan po natin ang mga talata po ito. At ang kagandahan naman sa book study, iniisa-isa natin, wala tayong malalampasan dyan. Kailangan lahat yan ay madaanan po natin. Hindi tayo pwedeng, ayoko ko yan, baka tamaan ako yan, or hindi. Talagang dadaanan natin sa lahat. Yes po. Kasi lahat naman tayo ay subject sa Panginoon. Subject tayo ng mga aral ng ating pong Panginoon. First reason is sin is incompatible with the law of God. Diniscuss po natin yan. Sin is incompatible with the law of God. Second is, sin is incompatible with the works of Christ. So discuss na po natin yan last Sunday. And ngayon pong araw na to ay dalawang punto uli po ang ating pong titingnan. At ang pangatlo po, doon sa naunang dalawa ay sin is incompatible with the mission of Christ. Ano po yung mission ng Panginoon? Sabi doon sa verse 8. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. This is the mission of Christ. To destroy the works of the devil. So, incompatible yung kasalanan dahil ang kasalanan ay gawain ng isang demonyo na kung saan ang dahilan ng pagdatag ng Panginoon sa lupa to destroy the works of that evil or Satan. No? So, incompatible po siya sa buhay natin. Dahil the very reason why Jesus Christ died on the cross or why He lived in us. Ano po?
Since the fall of man, or sa verse 8, no? Sin is the very nature of Satan. That's the very nature of Satan, the devil. For the devil has sinned from the beginning. Tingnan po natin, kilala niyo po ba si Satanas? So, balikan po natin yung binabanggit ditong, kung sino ba si Satanas? Sa hindi nakakaalam. Sa Isaiah chapter 14, verse 12 to 15, ay mababasa po natin ito. Para introduce ko po sa inyo si Satan na wala nang hinto sa sa atin, no? Panggugulo sa atin, panlilinlang sa atin. Ito po kasi siya. How you are fallen from heaven, O Lucifer, ganda ng pangalan. Son of the morning. No? Tayo yung pagising natin, meron tayong morning sun. Pag hawak mo sa mata mo, andun yun. Morning glory ba? Morning glory, sorry. Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground. You who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mounts of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Take note. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Kaya siya kaparusahan Gusto niyang paltan ng Diyos. No? Ang ganda ng kanyang Ang ganda ng kanyang pwesto, position. Ayos na sana Kinain siya ng pride at ibinagsak siya ng Panginoon. Ezekiel chapter 28, verse 14 to 17. You were the anointed cherub who covers. Imagine po yung position niya, ang ganda. Anointed. 28 verse 14. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of the fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. By the abundance of the trading, you became filled with violence within, and you sinned. Therefore, I cast you as a profane thing out of the mountains of God, and I destroyed you, O covering cherub, from the midst of the fiery stones. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they might gaze at you. Ito po si Satan. Ang ganda ng posisyon niya, na andun siya sa entablado. Nakikita siya doon. Pero kinain siya ng pride. Gusto niyang paltan ng Panginoon. Isa sa natutunan ko sa conference, paalala sa mga leaders. Sabi ng speaker, ang karakter, makikita mo ang karakter ng isang tao, ang tunay na karakter ng isang tao pag inilagay mo sa posisyon. Doon lalabas yung tunay niyang karakter. Gawin kang pastor, doon lilitaw yung, hari-harihan pala si pastor. Yung pala, doon lalabas yung tunay na karakter. Si Satan, gano'n yung nangyayari sa akin. Nilagay siya sa magandang posisyon. Lumitaw kung sino talaga siya. Lumitaw yung karakter niya. At matindi doon, kinain siya ng pride. Ano ginawa ng Panginoon? Nagpagsak siya. Sayang. Sayang. Ano po? At maganda pong bagay na makita natin yun, na siya po ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ano po? Sino tumuso kay Eva? The devil. Ano po? Pinag-usapan namin yan ng mga teachers nung Wednesday. Yung pagtukso ni Eva, kay Eva, nung evil, nung devil. Ano po? Kaya makikita po natin kung bakit mahalaga yung sinabi doon na the very reason, the mission, the very reason
kung bakit ang Panginoon ay napunta dito, namatay siya sa krus, to destroy the works of Satan. Kaya hindi pwedeng manatili yung kasalanan sa buhay ng mga iniligtas ng Panginoon sapagkat incompatible yon sa misyon ng ating Panginoon. So alam natin, for the devil has sinned from the beginning, sabi doon. Since the fall in Genesis chapter 3 until today, in the book of Revelation, no? Genesis 1 and 2, then after the fall, hanggang sa Revelation, makikita natin dito, it talks about the ways of God, how to bring the people back to His first purpose, for the original purpose. Ano po? Ang ganda ng plano ng Panginoon sa katauhan. Pero nalaglag ang tao dahil tinukso ni Satanas, nalaglag ng tao. At dahil doon, henerasyon ang dumadaan. Pero ang lahat ng iyon na nangyayari, mga kapatid, mga magulang, ay para maibalik tayo doon sa original na plano ng Panginoon sa sangkatauhan. At maraming sakit, maraming hirap, ang dami-daming nangyayari. Ano po. Pero lahat ng iyon ay hinahayaan ng Panginoon para makita ng tao na ito ang kanyang mission, no? To destroy the works of Satan. Works, no? Pag sinabi natin works of the devil, ito po yun, is the summary of the devil's activities. Works of the devil, no? The summary of the works of the devil's activities. Ano po ito? Isa-isahin ko po. Sin, rebellion, pride, strife, temptation, world dominion. Ngayon, matindi na po ang world dominion ngayon. Talagang binabasa ko nga kanina yung 2 Timothy. Basahin ko lang saglit, no? Yung 2 Timothy. Tignan niyo po ang ano. But chapter 3 verse 13, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Kita po natin, makikita mo ngayon mga pastor dati, oh. Mga pastor, magagaling ng mga preacher. Ngayon, baloktot na yung pinipreach. Gumagawa na ng sariling doktrina. Mga tinitingala natin mga preachers, mga pastor, pag mag-worsen ka po yun, mas titindi pa. Ano po, habang yung mga henerasyon susunod, talagang matindi ang mga pagsubok. To the point na ituturo na nila na hindi na kailangan mag-Bible. Wala nang devotion. Hindi niya yata nabasa yung Psalm chapter 1. Nako. Apakalino doon, day and night. They meditate day and night. Bukasan doon yung mas matindi pa nga. Ngayon hindi masyadong ni-require. O sige, basta sa buong araw, sa buong isang linggo, meron kang chinutune na Word of God. Diba? Ano naman, gusto na tanggalin na lahat. Yung isang pastor no Sunday, di ba? Wala nang devotion kasi ang salita ng Diyos ay hindi Diyos. Doktrina niya yun. Walang nagturo nun. Nagturo ba ako nun na ang salita ng Diyos, ito bang Bible ay Diyos? Hindi. Salita ng Diyos. Hindi siya Diyos. Ano po? Kaya daw nilalagay sa harapan ng di ba, yung mga church, may mga sa harapan kasi Diyos daw yan. Siya lang naman nag-declare na gano'n. So, hindi niyo nabasa yung Psalm chapter 1. Yung mga gusto rin pag-usapan ng sibigan. World dominion, persecution. Kaya makikita niyo yung mga mananampalataya, kahit sa loob ng bahay may persecution. Di ba? Pupunta ka sa church, pagagalitan ka. Ano gusto? Pumunta ka sa inuman? Pumunta ka sa bisyo? Sa sugalan? Hindi ka papansinin. Pero pag pupunta ka sa church at mag-worship, ang dami mong maririnig.
Pero pag pupunta ka sa kapitbahay at mag-chismis, wala lang. Napansin niyo yun? That's persecution. Indirect persecution. Direct persecution. Accusation of believers. Galing po kay Satan yan. Yung wala ka namang ginagawang masama, pero ina-accuse ka na may ginagawa kang masama. Di po ba? Na parang ang pagsamba ay, kasalanan na. Ano po? Lies. Kasinungalingan. Deception. Panlilinlang. Empowerment of the false teachers. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, mas titindi pa. Mas marami pa ang madideceive. Kasi mismo, yung mga tagapagturo ay nadideceive. Kaya tayo po hindi nagsasawa magturo. Tapos hindi tayo yung masyadong point-point lang. Verse by verse, word for word ang pag-aaral po natin. Hindi salita ni Pastor Joel ang kailangang mahihayag dito. Ang salita ng Diyos ang kailangang naihayag. Tayong lahat ay subject sa Diyos at lahat po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Nauna lang ako nag-aral para ma-share sa inyo yung naaral. Pero ang textbook natin pare-pareho ay ang Word of God. Kaya ayaw ngayon ng mga tao ng ganito. May naduluhan kami dati, conference. Yung isang pastor, magaling, matinding apologetic siya. Apologetic, no? Apologist pala. Matindi. Pero ayaw ng mga tao. Bakit? Ang lalim eh. Ayaw siya ng mga tao makinggan. Kasi gusto ng mga tao yung point number 1, point number 2. Pero parang coaching style, kino-coach lang. Yun ang puso ko ngayon. Pag naglagay ka ng Word of God, ano yan? Offensive yan. Pero pag galing sa tao yung salita, i-sinishare pa yun. Pero subukan mo mag-post ng Bible verse. Bibihira yung nag-like or nag-share. Pero subukan mo mga sinulat ni ganitong tao, yung tao, mas marami. Pansinin mo lang kung ang attitude ng tao sa Word of God. Kaya ako ngayon, pag nagpo-post ako, puro Bible verse. Sinasadya ko talagang Bible verse. Kaya ako mag-post ng mukha ko ng sarili ko. Gusto ko Bible verse. Kasi ang piniflex, dapat si God, yung salita ng Diyos sa panahon ngayon. Kaya mo silang maasar, mainis. Basta ikaw, susundin mo yung kalooban ng nang-aasar ka talaga. Kasi pinost mo yung Word of God. Kasi offensive po talaga ang Word of God. Ayan din po yung mga challenge, isa sa mga challenges ng church ngayon. Marami na ang hindi pumunta sa church kasi offensive talaga ang Word of God. No offensive. Lalo na ko ito, pinag-usapan to, offensive to. Pag-usapan, kasalanan. Marami sikretong kasalanan. Diba? Parang hinahalukay dito ng mo. No? Pero kung ikaw man ay hinahalukay ngayon ng puso mo, huwag mong isipin na ikaw lang ang nagkakasala. Huwag mong isipin yun. Lahat tayo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Huwag mong isipin na ikaw lang ang struggling. Ikaw lang nag-struggle sa buhay na ito. Lahat po tayo, mga kapatid. Lahat po tayo ay inaatake ni Satan para magkasala. Kaya ako sabi, hindi ako mag-choose kasi ako lang yata ang kasalanan doon sa DCF eh. Talaga, huwag mo isipin yun, hindi totoo yun. Lahat po tayo makasalanan. Biyaya lang po ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Biyaya lang po ng Panginoon kung bakit tayo nakakatayo pa at nakaka-awit ng mga awiting Kristiyano. Biyaya ng Panginoon, bakit tayo naka-worship sa Panginoon? So, huwag mong i-single out ng sarili mo. Okay? Huwag kang panghinaan ng loob. Kaya kailangan kang pumunta sa church kasi ito lang yung moment na kung saan makakalimutan mo yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo sa labas. Kahit 2 hours lang, kahit 4 hours lang,
may panahon ka na, ano mo yun, ang sarap, na feeling mo na sa langit ka. Kasi ito yung gagawin natin sa langit, hindi mag-worship. Huwag kang mainip pag nasa church ka. Nasain mo na nasa church ka. Pag nag-worship ka, Lord, sana huwag na matapos to. Ito na lang sana yung buhay ko. Di ba? Kasi alam mo, pag labas mo na naman, simula na naman. Di ba? Yun po yun. Gawa ka ng maraming assignment. Ang dami-daming nangyayari sa labas. Pero pag nasa loob ka ng church, nag-worship ka, Lord, sana huwag na matapos to, ganito na lang yung buhay. Di ba? Inasama-sama mo yun. Ano pa pag si Ate Chris, nagsusongli dito, parang kayo mo na matapos, di ba? Pwede mo kasi. Happy birthday! Siyempre, gagawin mo ng magagandang salita. Hindi nga side. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob pag nandito. Kasi kami dyan, no? Yun yung design namin, mag-worship talaga. So, kung wala ditong nag-lead, paano na? Walang matungong dito or ano. So, mahalaga yung ministry ng worship team. Napakahalaga. Kasi ito yung moment na makakalimutan mo talaga yung labas eh. Yung struggle mo sa labas. Struggle mo sa kasalanan, struggle mo sa trabaho, ano yung struggles. Diba? Make peace of mind. Sa kakabay-pahan sa puso. Pero si Satan, ito, empowerment of the false teachers leading people astray. Yung power of death na pagtagumpayan na ng Panginoon yan. Magbabasa po ako isa-isa. Luke chapter 8 verse 12. Luke chapter 8 verse 12. Those by the wayside are the ones who hear, then the devil comes and takes away the word out of their hearts, and they should believe, lest they should believe and be saved. So yung trabaho ni Satan, halimbawa, may narinig kang word of God, ang trabaho niya, makalimutan mo yun. O baliwalain mo yun. Yung tinatrabaho ka ni Satan. Sa John 8:44, mababasa po natin ito. You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Pag nagsisinungaling tayo, sinong tatay mo? Tatay mo. Your father is the devil. Your father is the devil kasi he is the father of lies. Sa Acts chapter 5 verse 3. Acts chapter 5 verse 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Ito yung sinasabi natin. Prinamis nila Ananias at Sapphira sa Panginoon yung portion ng kanilang pinagbilhan sa lupa nila. Then, nanghinayang sila. Pagpunta nila doon sa harapan ng mga apostles, ang dala nila, hindi kompleto. Kept back, no? Kinachit. Kinachit yung iba. Samantalang prinamis na nila yon, Lord, nakapagbenta kami ng 1 million, yung 500,000 bibigay namin sa iyo. Na ano lang pala naging emotional lang, na nagpapangakuan. Huwag kayo maging emotional pag nagpapangakuan. Kasi binibigyan halaga ng Panginoon yung salita natin, yung mga promises natin, siniseryoso yun ng Panginoon. Diba sinabi mo, Lord, every Sunday, sa DC ako mag-worship ako. Lord, every Sunday, bibigay ko, ikukumit ko sa iyo yun. Ba, unang Sunday pa lang after ng commission mo, nawala ka na.
binibigyan halaga ng Lord yung promise natin. Si Ananias at Sapphira, yun yung naging problema nila. Pagdating nila sa paanan ng mga apostles, kinikbak, kinachik yung portion. Sabi ni Peter, no? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men, but to God. Kita niyo po, ano sumunod po noon? Bigla silang bumagsak. Patay. Nagkatakutan nga Nagkatakutan doon sa church. Kasi bagsak yung mag-asawa, patay. Pumasok na malakas, mamaya, stretcher na palabas. Patay na yun. Pinanchi nila, hindi naman nila napakinabangan. Diba? Patay na sila So, nasaan sila? Pag hindi nila nakita sa langit, di alam niyo na. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15. Why? Because I do not love you, God knows. Verse 13 na tayo mag-start. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. So makaingat po tayo dito. Marami ngayon na nagsasabi na sila ay apostol ni Kristo. Mag-ingat po tayo. Tingnan po natin yung deception ng mga salita. Hindi natin sinasabing lahat na nagpakilala dyan bulaan. Mag-i-scrutinize natin. Scrutinize natin yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Lalo na yung nagpapahayag na sila ay apostol ni Kristo. Marami po dyan. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, totoo po ito. May mga nag-i-claim nga ngayon, sila na mismo yung Jesus Christ sa panahon ito. Totoo po yun. Maraming sabi, ako ang Kristo sa era na ito. Sabi nila yun. Kasi nanaginip ako. Yung kaluluwa ko ay lumabas sa katawan ko. At mismo nakita ko yung kaluluwa ko. At nakita ako ng liwanag. At nung makita ko yung liwanag na yun ay mayroong sinag na hindi ko matitigan. Ang Diyos, kinausap ako. At ang sabi, bumalik ka sa lupa. At magsilbi ka sa mga tao. Sabi ng Matthew 28, ano sabi doon? 19. Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, teach them to obey all that I have commanded you. Bakit ka papuntahin sa langit para sabihin lang na magturo ka ng salita ko? Nabasa mo na yun. Di ba? Ngayon sasabihin sa mga tao, pakinggan niyo ako. Kasi namatay na ako at muli akong nabuhay. Ano ka, Kristo Kristo? Nag-resurrect ka? Pero yung mga tao, dahil sila ay mga bulag, madaling papaniwalain. Dati nga naman, at talagang ang dami. Kaya magdideclare pa yan, kaya ko na maggamot ngayon. Kasi nakarating ako sa langit. Nabuhay akong maguli. May spiritual. O yung iba, alam nyo na-experience namin yan. Sa probinsya, pinaluhod pa kami. Pinaluhod kami ni May. Makatakot na. Kasi hindi naman namin alam kung pinibigyan na, load kami gano'n. Tapos, kala na yung pagpipray lang kami. Sa prayer, sabi niya, siyempre, pagpalain, ganito, ganyan. Winawasik. Winiwisik ko ang spiritual perfume. Spiritual perfume. Pero pag namin, tapos minalas kami ng gabing yun. Kasi commute lang kami, bus. Ang layo, 2 hours siguro yung biyahe. Grabe gabi na, wala pa kang dumadaan na malas na malas kami. Hindi kami pinagpala sa perfume na yun. Bakit? Pinagpasakay naman. Tama, maya
maya may dumaan, sinerte. Pinasakay kami. Pagdating namin doon sa tinitirahan namin, luhod-uli kami. Lord, winawak si po namin. Ano man yung pong na-spell sa amin na di ba, nagumig kami tawad sa Lord, nakaluhod-luhod pa kami doon. Pagkatapos nun, 2 oras kaming nag-usap ng pastor sa telepono. Kasi nag-ano na siya eh, may ma-claim siya na lumalabas yung kaluluwa niya sa katawan. Sabi ko dun sa pastor, ang hirap naman nag-usap tayo sa telepono. Ang init na nung tainga ko eh, 2 hours na. Tapos sabi ko, pwede ba nakakalis ka naman sa katawan mo. Punta mo lang. Punta mo lang dito, nasa kotse ako nun eh. Nasa kotse sa Montalban ako. Nakaupo ko sa kotse, sakit na ng tainga mo. Kasi wala pa yata na yung uso yung gano'n. Tapos sabi ko, pastor, nakakalis ka naman sa sa katawan mo, pwede ba tabihan mo na ako dito sa kotse? Para dito na tayo mag-usap. Okay lang, hindi kita nakikita, magsalita ka lang, sabi ko. Hello. Hindi naman siya dumating. Hindi kasi sinisave pa sana natin, pinapaliwanagan natin yung salita ng Lord. Kasi ano yun eh, brotherly love. Pag alam mong nagkakasala yung kapatid mo, alalahanan mo. Alam mong na naliligaw na, responsibility natin yun na magpaalala. Take it or leave it naman yun. Pero at least yung duty mo, ginawa mo bilang mananampalataya at kapatid sa pananampalataya. Gawin mo yun. Pero siyempre, hindi naman, wala naman assurance sa pakikinggan yun. Okay po. Okay, last, 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, 9 and 10. Thessalonians, okay. Chapter 3. Let no one deceive you by any means. Listen po dito. Let no one deceive you by any means. For that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who possesses and exalts himself above all that is called God and that is worshipped of God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. So makikita niyo po, before na maupo sa kanyang trono yung Antichrist, mapapansin mo mayroong mga pagtalikod. May mga pagtalikod, falling away from the truth, falling away from God. Verse 9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie. Mga kapatid, ang dami ngayon. Diba? Lalo yung mga healing. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Mag-ingat po tayo. May tangka sa pera niyo yung mga ganyan. Pinagtatangka niya yung kayamanan niya, yung pera niya. Okay mag-pray sa may sakit. Okay po. Pero yung pag-pray, kaya nga tayo kalooban ng Panginoon. Diba? Hindi porket ako nag-pray sa inyo, assured kayo, nagagaling kayo. Hindi. Wala akong power. Pero, meron akong duty to pray for others, for other believers. Not my will be done, but your will, O Lord. It is your will, not mine. Nakita niyo po, kaya mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Yung iba kasi shortcut, siyempre gusto mong shortcut. Ayaw magpa-doktor or okay. May kapangyarihan ng Panginoon. Yung ginawa niya yung
pagbabasa natin ng magaling, kaya niya po. He is the great healer noon, ngayon, at magpakailanman. Siya pa rin po yun. Pero hindi po yun nakadepende sa pastor sa nag-pray. Okay po? Hindi nakadepende. Marireveal yung kalooban ng Lord kung ano yung mangyayari doon sa tao. Yung mga pinag-pray ako, namatay nga lalo eh. Yung dinala mo nga yung si tatay, sabi ko, Lord, mawala yung ano ko rito. Tapos sabi, yun nga, yung na makalabas na nung araw na yun. Sabi, ito na Lord. Kaya nung malaman ko, Lord, salamat. Kasi ito siya mas, pag naglalaro siya ng nakaganda. Nag-pray na yun. Yun nga, may desire na sana makalabas na nun. So sabi ko, sige, pag-pray natin. Ano ka na ba na Lord? Kaya ano, napa-email ako eh. Nung sinabi mo, nakalabas na Lord. Lord, salamat dahil sinagot mo yung prayer. Alam mo na, Lord, siyempre yung nasa puso ko. Kinakabahan din ako. Kasi mawala tayo ng power. Hindi. Ang power nasa Panginoon po. Tayo po yung mga instrumento lang. Kasi kung gusto talagang pagalingin ng Panginoon yung may sakit, kaya niya yun. Kaya niya po yan. Kaya lang, ang kalooban niya, titingnan ng Panginoon, paano kayo magsasubmit doon sa kalooban niya. Ayun po yun. Ipanalangin mo lahat, di ba? Pwede naman. Kaya lang, nasa Panginoon pa rin. Nakita ko yung isang preacher. Medyo ano siya eh, medyo alive, alert, awake, enthusiastic. Magpapagaling siya. Nakita ko niya yun, sinend ko sa atin natin. Ito na, may naka-wheelchair. Talagang confident siya na makakalakad tong nasa wheelchair. Natanggal yung takip, putol pa. Nagalit siya dun sa... Pinahamak siya, Hindi niya alam kung anong papaliwanag dun sa... Pero may sinabi siya, hindi kasi naintindihan in English kasi. Ibig sabihin, napahiya talaga siya. Tata niya, lalakad yung putol pala yung paan, gano'n. Ano yun? Biglang tutubo na biglaan. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. No? Kasi ang tangka ng mga karamihan, yung tangka ng mga ganyang may power sila, makuha yung pera nyo. Iyon po yun. Ngayon, may mga legit naman nagpipray. Okay. Na hindi naman talaga nangihingi. Okay po yun. Pero pag may presyohan na kailangan nang nire-require na yung donation, yung inaalam na kung magkano yung sweldo mo, iba na yun. Ano po, iba na yun. Tapos kung minsan, ano po yan, nire-reveal ko po ito kasi ito po yung nangyayari ngayon. Ang daming tao po ang nade-deceive ngayon. At sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi po sa Diyos yan. Sa demonyo po yan. Ano po, marami po ang nade-deceive ngayon. Kaya kailangan natin magsalita. Magalit na ang magagalit, pero kailangan natin i-reveal ang gawain ni Satan. Kasi lahat po tayo ay nade-deceive, no? Sa one way or another. Ano po? Kaya dapat lalo na yung falling away, pagtalikod sa Diyos. Kasi maraming nga ang mundo rin, aktibo rin para mag-offer ng ano sa mga tao. So, marami din yung tumatalikod na. Yung backslider po kasi, hindi talaga yun, no? Nanghina, okay lang. Yung, sabi nga, may mga moment kasi talaga tayo na medyo nanghihina tayo, di po ba? Okay lang yun. Normal yun. No? Huwag natin munang i-judge na, nanghihina ka, hindi ka Kristiyano. Huwag mo nang gano'n. Ano po, kasi may mga pagkakataon, lahat naman tayo may moment na medyo mahina. Ano po, so huwag natin i-judge sa hindi Kristiyano. Bakit nanghihina ito? Di ba? Hindi, sino ba ang malakas? Lahat po tayo pwedeng manghina. Pero hindi naman po habang buhay na mahina tayo.
mahihina tayo, ang kalakasan natin ay nasa Panginoon. Pag nangihina tayo, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Huwag kang lumayo kasi lalo kang malalayo sa Diyos. Hindi ako punta sa Diyos kasi nangihina ang spiritual life ko. Oh. Di lalo ko manghihina. The more na may atake na gano'n, ayoko magbasa ng Bible kasi tinatamad ako, ay lalo ko magbasa. Kontrahin mo. No? Lahat ng panlilinlang ni Satanas, kontrahin mo. Kasi pag nalinlang ka niya, yari ka. Malalayo mo talaga sa Panginoon. Lalo yung pagtalikod sa Diyos, ano po? Ano gusto niyo? Yung fourth point natin, next week na. Tapusin mo na, Paz. Okay, in 5 minutes, tapos na. Fourth reason na natala po dito sa section ng ating passage, sin is incompatible with the ministry of the Holy Spirit. Kanina, it is incompatible with the law of God. Second is, sin is incompatible with the works of Christ. Sin is incompatible with the mission of Jesus Christ to destroy the works of the devil. And fourth, sin is incompatible with the ministry of the Holy Spirit. Verse 9. Balik po tayo sa verse 9. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has born of God. Now, malinaw na po doon. Nung hindi ka pa mananampalataya, wala pa yung Holy Spirit sa iyo, kaya ikaw ay batbat ng kasalanan at kasamaan. Pero nung manahan ng banal na Espiritu sa iyo, at sabi diyan, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. Hindi umaalis yung Holy Spirit. Kaya hindi po nawawala yung kaligtasan. Once saved, always saved. Ng mananampalataya. Yun po yung totoo doon. Kasi ano yan? Pag nagkasala ka, umaalis yung Holy Spirit? No. Nagigrieve yung Holy Spirit. Nalulungkot siya kasi nakakagawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos. Pero hindi siya umaalis at magtatanggap ka na naman ulit, Lord, pumasok ka sa puso ko. Ano yan? Papaguri naman natin ang Holy Spirit kapag ganyan. Pag decide siya na manahan sa atin, mananahan na po siya. Okay po. So, puntahan na natin yung John, chapter 5, chapter 3. Para sa ulo ni Ma'am Zelto. John chapter 3, verse 5 to 8. Kasi 3 linggo namin, 3 weeks po namin diniscuss po itong John chapter 3, verse 5 to 8. 3 sessions. Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but it cannot tell you where it comes from, and then it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So God decided, if He decided to come into your life, to reside in you, that's His decision. Ano po? Pero kapag nandiyan na yan, kaya nga ikaw ay nabuborn again because of the Spirit of God. Ephesians chapter 2 verse 1, we are sinful. We are sinners because of our trespasses and sins. Iyan po yung buhay natin. But because of the Holy Spirit, He decided to live in us. Then, born again po tayo. Dati patay tayo dahil sa ating kasalanan at pagsuway. Pero nagpasya ang Diyos, nabuhayin tayo. Kaya nung marinig mo yung gospel, nag-respond ka and you believe. You repent and believe. Hindi ka tumanggap. You believe. Alisin na natin yung salitang tumanggap ka kasi kaya naligtas ka. Hindi. Tinanggap ka ng Panginoon. Siya tumanggap sa iyo. Kaya nag-respond ka.
na born again ka muna, nagkaroon ka ng buhay, kasi yung patay hindi nagre-respond. No, yung patay hindi nagre-respond. Kahit anong gawin mo sa patay, hindi siya magre-respond. Magre-response lang o magre-respond lang yung isang patay kapag siya binuhay. So, nakapag-respond ka sa gospel when you hear it, dahil binuhay ka ng Panginoon. That's why you repent from your sin and you believe that Jesus Christ is the only Savior. Nagkaroon ka ng new generation, new life. The old has gone, regeneration po ang tawag doon, na-regenerate ka, nabuhay kang mag-regenerate from death to life. Yun po ang ibig sabihin ng ano po. Kaya yung salvation is purely the works of God. 100%. Wala po tayo doon. Kaya alisin natin yung, because I received Him in my life. Diba? I received Him. So pag hindi ka nag-receive, hindi ka maliligtas? No. He received you. Tinanggap ka niya kaya ka ligtas. Alam ko na sa isip niyo yung John 1:12. Pag-usapan natin yun. Because those who believe, who receive Him. Diba? Huwag natin i-discuss ngayon yun kasi i-discuss sa ibang panahon po yun. May kabuntot po kasi yun eh. Those who believe in Him. Ano po? So yun po yung ginagamit ng iba kaya ano doon yung receive. Pero kung titingnan natin yung John chapter 3, malinaw po ang discussion ng Panginoon Jesucristo dito. Kung paano ang isang tao po na makasalanan ay nagkaroon ng tsansa ng buhay na wala hanggan. Okay po? So, no one is born of God practices sin. Ano? Yung habitual sin. The very ministry of the Holy Spirit of God is to impart a new nature doon sa tao. Ano po? To the believer. Kapag ang isang mananampalataya po ay nag-repent at nanampalataya sa Panginoon, nagkakaroon po siya ng new nature. No? Nagiging bagong nilalang po siya. 2 Corinthians 5:17 says, if any man is in Christ, he is a new creature. New things have come, all things have gone. Ano po? John 3:7, do not marvel that I said to you, you must be born again. Kapag naging born again po yung tao, nagkaroon siya ng regeneration, the characters of God is impart doon sa tao, doon sa believer. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. And he is sealed with the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13. So, yung bagong mananampalataya ay makakitaan ng bagong nature. Magre-reflect yung bagong nature. Yung lahat ng mga bagay in the past, parang hindi na mo na makikita sa kanya. Dahil bagong nilalang na po siya. Merong, yung old nature niya po, yung habit niya dati na masama, naging yung habit niya ngayon ay puro righteousness. No? Doing righteous things. Dahil meron siyang seed implanted sa kanyang buhay. Nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya without effort. Diba? New Year's resolution, month's effort. Pero pag ang Panginoon nagtrabaho sa atin, walang ka-effort, nababago po tayo. Because of the Holy Spirit na nasa sa atin po. At pakaingat po tayo mga kapatid, kasi sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, chapter 5, verse 8. Ingat po tayo. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, will walk about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yung trabaho ni Satan, mag-ikot sa bahay-bahay ng mga mananampalataya. At pag nakita tayo ng butas, atakihin tayo. Lilinlangin tayo. Sisilain tayo. Ganun po ang trabaho ni Satan. Kaya kayo magtaka kung may Satan na sa loob ng bahay. Even here,
Satanas na nakakapasok siya. No? Pero hindi siya nakakapanggulo ngayon kasi ang Panginoon nandito, hindi siya papayag. Ano po? So, kahit saan lugar. Kasi world dominion, nandito sa mundo. Okay? Hindi pa siya ginagapos eh. Sa 1,000 years, igagapos siya. Pero ngayon, nandito pa lang siya. Nakita mo yan, yung mga ugali ng mga tao ngayon. Pasama ng pasama. Ibig sabihin, lumalala yung atake ng demonyo sa isang katawan. Okay po. Lagi pong around si Satan to deceive, no? To convince you to fall away. Oh, huwag ka na mag-church, huwag ka na mag-SOD, huwag ka na yung magbasa ng Bible, huwag ka na mag-pray. O yan po, mga galing po kasi kay Satan. Huwag ka na matid na mag-Christian fellowships. No? Paliin mo na lang yung mundo. Ang dami namang ino-offer ng mundo. Sige, ano na yan. Hindi po galing sa Diyos yan. Ano po, huwag po tayong ma-deceive. Maraming promises ang Panginoon na hindi niya prinamis yung mundo. Ano po, yung mga bagay sa mundo, hindi yan ang ano ng Panginoon. Alam mo, ang concern ng Panginoon yung mga kaluluwa natin. Ano po, binibigyan na tayo ng tsansa, pero hindi lahat yan ay, kung yan ay nakaka-glorify sa Panginoon, then so be it. Good. Pero kung yan po ay nagiging kalaban ng Diyos, tutuklin niyo po yan kasi hindi galing sa Diyos yan. Kaya po mga kapatid, ang mga pastor, no, di ba, minsan kakausapin kayo, o kaya paalalahanan kayo, don't get mad sa pastor o sa elders. Yun po ang trabaho ng elders, ng pastor. Paalalahanan yung mga tao about the will of God. No? Hindi po madaling hindi po madaling magpaalala. Kakausapin kayo, kausapin. Kasi baka may consider to, may consider ganyan. Don't take it for granted. Kaya nga may pastor eh. Duty po ng pastor yun. Kung ako, hindi ko gagawin yun, hindi ko ginagawa yung duty ko. Book of Titus, 1 Timothy, nakasulat po doon ang duty ng mga manggagawa, ng elders, ng pastor. Kaya, pag minsan kinakausap ko, yung iba sa inyo, para paalalahanan. At least, sa harapan ng Panginoon, ginawa ko yung duty ko. Pag hindi ko ginawa yung duty ko, mananagot ako sa Lord. Kaya paminsan-minsan, kinukumusta kayo, kasi duty ko po yun bilang pastor. Kung hindi niyo ako pastor, hindi ako magaganon. Kasi para naman ako, hindi naman ako tatay. So yun po yan, kasi kailangan po na magpaalalahan, admonish one another, sabi doon, sa salita ng Panginoon. Lalo po sa panahon pong ito na marami pong deception sa buong mundo. Basahin ko na lang po yung verse 9 hanggang 10. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. And these, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Ano po? So yung pag-admonish sa isang kapatid is one way to show love to your brother and sisters. Hindi po masama na magpaalala. Ngayon kung ikaw yung pinaalalahanan, hindi ka naman siguro paalalahanan kung wala namang hindi kumilos ang Panginoon to convict the person na paalalahanan ka. Hindi po ba? Kasi ano mapapaalala kung mapapaalala buhay mo naman yan, di ba? Pero kailangan mong paalala kasi admonish one another, sabi ng Panginoon. So okay, ganun po yun, Kasi yung anak ng Panginoon, ay yung hindi anak ng Panginoon na nanatili sa kasalanan and disobedient to God. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa aming pong natungayang mga talata at magpapatuloy po ang aming pag-aaral hanggang kami na dito sa lupa at patuloy na binibigyan mo ng pagkakataon. Patubuin niyo sa puso namin ang lahat ng nahayag na ito, Panginoon. Manatili ito sa aming puso at isip at
magamit po namin mga paalala, especially paglabas po namin sa lugar na ito. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na parangal at pagpupuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.